Sa gitna ng kagubatan ay may isang takas mula sa kaharian ng Mahishmati ang naglalakad kasama ang kanyang anak. Siya ay labis na sugatan at may isang palaso na nakatarak sa kanyang likuran. Nang makitang may papalapit na sundalo, nagtago si Shivagami at naghintay ng tamang sandali para umatake. Pagkatapos tapusin ang mga lalaki ay nakita nito ang isang nayon sa bundok at nagpa siya itong pumunta doon at humingi ng tulong. Ngunit siya ay tinangay ng malakas na alon at nang mapagtanto nito na nasa panganib ang kanyang buhay ay hiniling nito sa Diyos na si Shiva na iligtas ang kanyang anak. Ang katawan ni Shivagami ay tuluyan ng lumubog sa tubig. Nang makita ng isa sa mga taga-nayon ang bata ay tumalon sa tubig upang iligtas ito, ngunit si Shivagami ay tuluyan ng inagos ng tubig. Nagpa siya si Sangga na ampunin ang batang lalaki. Lumipas ang taon at si Shivudo ay nahumaling sa pag-akyat sa talon kahit pa sinasabi ng lahat sa kanya na ito ay imposible. At kahit ilan beses nitong sinubukan ay hindi alam ng binata ang kanyang layunin, ngunit palagi nitong nararamdaman na may tumatawag sa kanya mula sa itaas, at nang nasa hustong gulang na ito. Patuloy na umaakyat si Shivudo sa itaas, ngunit palagi rin itong nadodulas at nahuhulog pa ibaba, at sa tangkang pigilan ang kanyang anak, si Sangga ay araw-araw na kumukuha ng tubig upang ibuhos sa estatwa ni Shiva. Ginagawa niya ito dahil ayon sa manggagamot ng nayon na si Swamiji, na kung magbubuhos siya ng libo-libong pitsil ng tubig sa estatwa ay diringgin nito ang kanyang panalangin. Dahil nag-aalala sa kalusugan ng ina, nag-alok si Shivudo na siya na ang gagawa para sa ina, ngunit sinabi ni Swamiji na hindi ito tatanggapin ni Shiva. Kaya nagpa siya ang binata na tanggalin si Shiva na nakabaon sa lupa at ginamit ang kanyang buong lakas para dalhin ito sa talon. Sa paraan na ito ay mahuhugasan si Shiva sa lahat ng panahon at wala nang sino man sa nayon ang kukuha ng maraming tubig upang matupad ang kanilang kahilingan. Habang nakatayo siya sa isa sa mga bato ay nakita ni Shivuda ang isang kahoy na maskara na nahulog mula sa itaas ng talon at mas lalo itong nagpagulo sa isip niya kung ano ba talaga ang nasa itaas. Ilinagay ni Shivuda ang maskara sa buhangin habang tinititigan niya ito, at sa imahinasyon niya ay isa itong mukha ng babae na mabilis naman nahulog ang kanyang loob, at muli itong pumunta sa talon na determinadong matupad ang kanyang layunin. Ngunit sa pagkakataon na ito nang dumating siya sa lugar ay tila may isang babae na maggagabay sa kanya sa itaas, at sa pagsunod niya dito ay nagawa ni Shivuda na magtagumpay sa lahat ng hamon na dumating sa kanyang landas at nagawang marating ang taas ng talon. Habang naglalakad sa lugar ay narinig nito ang iyak ng isang babae at nakita niya ang isang magandang dalaga na hinahabol. Para tulungan ito ay tumakbo si Shivuda patungo sa mga lalaki, ngunit nagulat ito nang makita niya na ang babae ay isang mahusay na mandirigma. Sa katunayan isa lamang bitag yun upang akitin ang mga kalaban at inatake sila ng mga pana nang dumating na sila sa lugar. Ginagamit din ni Avantika ang kanyang espada upang tapusin ang mga kalaban at si Shivuda ay nagtago upang hindi siya atakihin ng mga ito. Ang grupo ay nagtungo sa isang kuweba, at sa loob ng maraming taon si Jaya ang pinuno ng grupo na nagsisikap na mabawi ang kanyang prinsesa na kinuha 25 taon na ang nakalipas at nakakulong sa Mahishmati mula noon. Gayunpaman ay ngayon lang siya nagkaroon ng mandirigma na may sapat na lakas upang iligtas ang prinsesa. Nang magsuot na ang mga tauhan nito ng maskara ay natuklasan na ng binata kung saan nanggaling ang maskara na nakuha niya. Samantala, sa Mahishmati ay isang panday ang nagpakita ng kanyang bagong obra sa general ng hukbo ng palasyo. Gayunpaman, matapos itong subukan ay sinabi ni Katapa na ang armas ay hindi sapat upang magamit sa labanan. Pinukaw nito ang galit ni Kan at nakaramdam ito ng insulto kaya hinamon nito ang general sa isang labanan. Tinanggap ni Katapa ang hamon. Matapos ang ilang atake ay nagawang wasakin ang espada ni Kan nang hindi nagdudulot ng anumang pinsala sa kanya. At dahil nahiya sa kanyang inasal, sinabi ni Kan na naglakbay ito sa maraming bansa sa mundo ngunit hindi pa ito nakakita na mandirigmang katulad ni Katapa. Kahit na lubos na mahusay ang general ay isa lamang itong alipin dahil kahit ang kanyang mga ninuno ay nanumpa na sa kanyang angkan na maglilingkod sa korona. Nag-alok si Kan ng pera para sa kalayaan ng general ngunit tumanggi si Katapa na putulin ang sumpa na ginawa ng kanyang pamilya at humanga ang royal na bisita sa kanyang katapatan. Sa loob ng ilang araw, ang buong palasyo ng Mahishmati ay ipagdiriwang ang kaarawan ni Balaladeva, at dahil ang lahat ay abala sa paghahanda,
Naniniwala si Jaya na ito ang tamang pagkakataon para bawiin ang prinsesa at sinabing pipiliin nito ang kanyang pinakamahusay na mandirigma upang isagawa ang kanilang misyon, at dahil sa kanyang husay sa pakikidigma, si Avantika ay pinili para sa misyon at dapat ay iwasan na siya ay mahuli anuman ang mangyari kung hindi siya ay parurusahan hanggang kamatayan. Si Balaladiva ay isang malakas, malupit at walang awa na tao. Isa sa kanyang kasiyahan ay makipagtunggali sa Toru upang patunayan ang kanyang lakas. Nang makawala ang hayop sa pagkakagapos nito ay inatake siya at tinapos ito ng lalaki sa pamamagitan ng kanyang lakas. Ang hari ay nalilito sa katapatan ni Katapa dahil alam nito na sa kaibuturan ng puso nito ay gusto siyang patayin ngunit nananatili itong tapat sa kanya. At nang halos mamatay ito upang iligtas siya ay sinubukan ng general na kumbinsihin ang hari na palayain si Devasena sa dahilang binihag niya ito sa loob ng 25 taon, gayunpaman, sinabi ng malupit na hari na ang babae ay mananatili sa kanyang paghihirap hanggang sa kamatayan nito. Sa kalagitnaan ng gabi, pumunta ang general upang palayain si Devasena ngunit sinabi nito na huwag itong gawin dahil ang kanyang anak ay darating upang iligtas siya. Naniniwala si Katapa na ang bata ay namatay 25 taon na ang nakalilipas. Bago umalis si Avantika para sa kanyang misyon ay nakibahagi sa isang hunt kasama ang isang mandirigma mula sa kanilang tribo. Si Avantika ay nakatayo sa isang puno na may palaso sa kanyang kamay at naghihintay ng pagkakataon sa paglitaw ng kanyang target. Ang mandirigma ay labis na nakafocus at hindi napansin ang presensya ni Shivudo sa kanyang likuran. Ginamit ng binata ang ahas upang guluhin siya habang gumuhit ng isang larawan sa kanyang braso. Nang nagawa nitong maalis ang ahas ay bumaba si Avantika upang makita ang kanyang kaibigan at doon ay napagtanto nito at nagtaka kung sino ang naglagay nito sa kanya. Sa mga sandaling yun ay hiniling nito sa kanyang kasama na bumalik na sa nayon at hahanapin niya ang salarin. Nang makita nito si Shivudo inatake ito ni Avantika ng walang awa at halos muntik nang matamaan ng kanyang palaso. Sinubukan ng binata na kausapin ang dalaga ngunit inaatake siya nito sa tuwing lalapitan niya ito, kaya nagpa siya itong maglagay ng bitag upang mahuli niya ito ngunit mas matalino sa kanya ang dalaga at nagawang linlangin siya. Binalaan siya nito gamit ang espada at nagtanong kung saan ito galing. Nang sinabi niyang umakyat siya sa talon ay sinabi ni Avantika na mga Diyos lamang ang makakagawa noon. Pagkatapos ay sinabi ni Shivudo na nakita na nito ang babae sa kanyang panaginip at nagpunta siya doon upang makilala ito, at dahil sa galit ay inatake siya ni Avantika gamit ang kanyang espada. Kinuha ni Shivudo ang pagkakataon upang palabasin ang higit na kagandahan ng babae at gumamit ito ng ibang halaman upang pintahan ang mukha nito, at nang makita ng babae sa tubig ang refleksyon ng kanyang mukha ay humanga ang babae dahil hindi niya pa nakita ang sarili ng ganon. Pagkatapos ay ibinigay ni Shivudo ang maskara na nahulog nito sa talon, at doon napagtanto ni Avantika na nagsasabi ito ng totoo nang sinabi nito na umakyat siya sa talon upang hanapin ang babae. Nagsama ang dalawa ng ilang oras ngunit alam ni Avantika na meron siyang misyon na dapat niyang tuparin kaya ginamit ang isang halaman upang patulugin si Shivudo at nagpatuloy na ito sa kanyang misyon. Sa di inaasahan, nahuli ang dalaga ng mga kalaban ngunit dumating si Shivudo upang iligtas siya. Inatake ng binata ang mga sundalo at nagawa nitong talunin kahit wala itong armas. Nang lumapit ang isa para tapusin siya ay may napansin itong bagay mula sa binata kaya lumuhad ito at tinawag siyang Bahubali. At nang makitang dumarating ang mas maraming kalaban, tumakbo ito kasama si Avantika at ginamit ang kanyang pambihirang lakas upang itulak ang malaking bato para patumbahin ang mga kalaban. Isang avalanche ang nagsimula at ginamit ng dalawa ang isang tablang kahoy at tumakas sa rumaragasang yelo, at dahil determinadong protektahan si Avantika, nagpa siya ang binata na gawin nito ang kanyang misyon na iligtas si Devasena upang ang kanyang minamahal ay hindi na kailangan ipagsapalaran ang kanyang buhay. Sumakay sa kabayo at naglakbay ang binata patungo sa palasyo ng Mahishmati. Tinalon nito ang pader upang makarating sa lungsod. Sa sandali ding iyon ay isang malaking gintong estatwa ang itinayo bilang parangal sa hari. Pagod na ang mga alipin sa pagtatrabaho kaya halos hindi na nila mahila ang malaking estatwa. Ang rebulto ay malapit nang bumagsak sa ilang kalalakihan nang dumating si Shivudo.
Hinawakan nito ang tali at sinimulan niyang hatakin ito at ang ibang kalalakihan ay tumulong upang iangat ang malaking rebulto. At nang makita ang kanyang mukha ng isa sa mga alipin ay nakilala siya bilang anak ni Bahubali na kanilang dating hari at ang pagbabalik ng tagapagmana ng trono ay mabilis na kumalat. Kaya kanila nang isinisigaw ang pangalan ng kanilang tagapagligtas. Nakaramdam ng takot ang hari at nagpa siya na maghanap ng paraan upang pigilan ang kanyang emosyon. At para makapasok sa palasyo, nagbihis si Shivudo bilang sundalo at nagtungo sa silid ni Balaladiva nang hindi pinaghihinalaan. Sa paglapag niya ng sulo sa kurtina ay napukaw nito ang atensyon ng hari at inutos sa kanyang gwardiyan na hulihin siya ng buhay. Habang abala ang lahat ay tumakbo si Shivudo sa courtyard ng palasyo kung saan nakagapos si Devasina. Nang makita siya nito ay nakaramdam ng labis na kasiyahan ang babae sa dahilan na buhay pa ito. Sa kabilang banda, walang naramdamang kakaiba si Shivudo nang makita niya ito dahil wala siyang ideya na ito ang kanyang tunay na ina. Ilang sandali ay dumating na ang mga sundalo para siya ay atakihin. Ngunit ang binata ay may lakas ng isang hukbo at isa-isa nitong tinapos ang mga lalaki. Nang magawa nitong mailigtas si Devasina ay ginamit ng binata ang karuwahe upang tumakas. At kahit ang mga bolang apoy na itinapon ng mga sundalo ay hindi nagawang pigilan ito, nang marating nito ang kagubatan, si Shivudo ay nagulat sa isang pag-atake na nagtapon sa kanya sa putikan. Siya ay inatake sa ulo kaya nawalan ng malay ang binata ng ilang segundo. Nang magising ito, nakita nito na inaatake ng isang sundalo si Devasina na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Nagalit si Shivudo at inatake nito ang mga kalalakihan na may labis na galit sa kanyang puso. At kahit nagtamo ng ilang pag-atake ay hindi sumuko ang binata sa labanan at tinapos ang sino mang humarap sa kanya kasama na si Bodrudo na nakababatang kapatid ng hari. At sa oras na tatapusin niya na ito ay lumitaw si Katapa at inatake si Shivudo dahil ang tungkulin nito ay protektahan ang maharlikang pamilya anuman ang mangyari. Sinabi ng general na bago nito mapatay ang kapatid ng hari ay kailangan matalo muna siya. Matapos talunin sa labanan ang matanda ay inatake naman nito si Bodrudo ngunit muli siyang inatake mula sa likuran. At sa oras ding yun ay dumating si Avantika kasama ang kanyang angkan, na panatag si Jaya nang muling makita si Devasina. Dumating ang bagong hukbo ng Maharlika kaya kinuha ng mga mandirigma ang kanilang espada at sinalubong ang mga ito. Nang biglang dumating ang mga taong nakatira sa paanan ng talon, si Sangga ay nawalan ng pag-asa nang makita nito ang kanyang anak sa labanan. At sa pagtatangkang talunin ang malakas na kalaban ay tinawag ni Katapa ang kanyang kabayo upang makuha nito ang kanyang espada. Gayunpaman, nagmadali si Shivudo at nagawang makuha ang sandata bago pa ito makuha ng general. Pagkatapos ay ginamit nito ang sandata upang putulin ang ulo ni Bodrudo. At dahil nabigo itong makuha ang kanyang espada, kinuha ni Katapa ang isang sibat patungo kay Shivudo. Ngunit nang makita nito ang mata ng binata ay binitawan nito ang kanyang sandata at lumuhod ito dahil nakilala niya ang anak ng dati niyang hari na si Bahubali. At sa mga sandaling yun, napagtanto ng lahat na si Shivudo ang kanilang tagapagligtas at lumuhod sa kanya dahil ang binata ang nararapat na tagapagmana ng trono. At sa sumunod na araw, inihayag ni Katapa sa binata ang tunay niyang pagkatao at kung paano ito napunta sa nayon kung saan siya inampon ni Sangga. At 50 taon na ang nakalilipas nang ang kanyang lolo na si Balaladeva ay nilikha ang palasyo ng Mahishmati, at kahit na siya ay mas matanda sa kapatid niyang si Baijaladeva ay hindi ito nakoronahan bilang hari dahil siya ay may kapansanan. Gayunpaman ang hari ay namatay dahil sa sakit at naiwan ang kanyang mga mahal sa buhay at reynang 6 na buwang buntis, kaya ang hipag ng hari na asawa ni Baijaladeva ang nagsagawa ng tungkulin ng pamamahala sa palasyo. At dahil sa kahanga-hanga nitong kasanayan sa pamumuno, tiniyak ni Shivagami ang kagalingan ng kanyang mga tao at alam din nito na ang kanyang kaharian ay nasa panganib ng isang kudeta dahil walang lalaki na nakaupo sa trono. Pagkalipas ng 3 buwan ay nanganak ang reyna at kalaunan ay namatay pagkatapos nitong isilang ang sanggol. Inampon ni Shivagami ang bata bilang kanyang anak at pinangalanan itong Bahubali, at ang hinala ng babae ay nagkatotoo. Si Martanda ay isa sa miyembro ng maharlikang pamilya ay sinubukan na agawin ang trono. Ngunit hindi alam ng lahat na si Shivagami ay handa sa mga ganitong bagay at nagkaroon ng suporta kay Katapa upang tapusin ang mga rebelde.
At gamit ang kanyang sandata ay tinapos nito si Martanda habang hawak ang kanyang anak na papalit sa trono ng Mahishmati. Si Vijaladeva ay sabik sa ideya na ang kanyang anak ang magiging hari ng bansa nila. Ganun pa man nagulat ito sa balita na ang dalawang sanggol ay itinuturing na tagapagmana. At inihayag ni Shiv Agami na ang magpapakita sa dalawang sanggol ng mas may lakas ng loob, karunungan at pagmamahal ay magiging hari ng Mahishmati. At lumipas ang panahon na kahit pinalaki sila ng may parehong pagmamahal at pag-aalaga ay naging malinaw kung sino sa dalawang bata ang mas marangal at karapat-dapat. Ang dalawa ay parehong nagtataglay ng kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit si Bahubali ay mapagpakumbaba at mahal ang lahat ng residente sa kaharian. Isang araw sumama ang binata sa mga sundalong at kumain kasama sila kahit alam nitong hindi kasing sarap ng pagkain nila ang pagkain ng mga sundalo. At sa wastong gulang si Bahubali ay naging mahusay na swordman at ang kanyang kapatid ay isa ding mahusay na mandirigma. At pagkatapos ng maraming pagsubok, ang magkapatid ay parehong nagtagumpay sa pagsasanay sa labanan at sa pagsusulit sa akademiko. Dahil sila ay pantay sa lahat ng bagay, kailangan ni Shiv Agami na gumawa ng desisyon kung sino sa kanila ang magiging hari. Ganun pa man, bago magpasya kung sino sa magkapatid ang aakyat sa trono, ang reyna ay kailangan harapin ang bagong krisis. Pinatay ni Saketudo ang mga sundalo ng palasyo at ninakaw ang lihim pandigmaan ng Mahishmati. Ipinadala ng reyna ang magkapatid upang resolbahin ang problemang ito. Matapos palayain ang kalapati upang dalhin ang mga dokumento sa kaharian ng kalaban, tumalon si Saketudo sa bangin dahil alam nitong wala na siyang ibang mapupuntahan, at upang iligtas ang kalaban. Tumalon si Bahubali sa pagtitiwalang hihilahin ng kapatid ang lubid na magbabalik sa kanya sa itaas. Nakita ni Balaladeva ang pagkakataon upang tapusin ang kanyang katunggali sa trono at binitawan ang tali upang mamatay ang kanyang kapatid, ngunit ang lubid ay naipit sa isang malaking bato, at nang malapit ng maputol ang tali ay dumating ang hukbo ni Katapa kaya't napilitan si Balaladeva na iligtas ang kanyang kapatid. Matapos mahuli si Saketudo ay inamin nito na ipinagbili niya ang mga dokumento kay Kalakiya, isang masamang hari na nagnanasang sakupin ang Mahishmati, at kung magtagumpay ito sa kanyang misyon, lahat ng mga inosenteng babae at mga bata sa kaharian ay tatapusin. At malaking problema si Kalakiya dahil siya ay may hukbong may 4 na beses ang laki sa hukbo ni Katapa na nagbigay dito ng kalamangan sa labanang yun. At dahil ang kalaban ay meron ng kopya ng lahat ng sekreto nila sa pakikidigma. Iminungkahi ni Bahubali ang mga estratehiya ng umiiral lamang sa libro at hindi pa nasusubukan. Pamumunuan ni Katapa ang 5,000 sundalo upang protektahan ang harapan ng lungsod sa pamamagitan ng pagbuo ng pader. Samantala ang magkapatid ay maghihiwalay upang pamunuan ang dalawang grupo ng mga sundalo na ang bawat isa ay may 10,000 miyembro. Sinabi ng general na ang kanyang grupo ay kayang itaboy ng 45 minuto ang kalaban at dapat tapusin agad si Kalakiya dahil sa ganitong paraan lang nila masisira ang hukbo ng kalaban. Bago magsimula ang laban, iminungkahi ni Vijaladeva na kung sino sa magkapatid ang makakatapos kay Kalakiya ang magiging bagong hari ng Mahishmati at sinang-ayunan ito ng reyna. Nang dumating ang araw ng labanan, ang reyna at kanyang mga anak ay sinubukan makipag-ayos kay Kalakiya na wakasan ang digmaan bago pa ito magsimula. Tumanggi ang hari na gumawa ng anumang kasunduan at sinabing matapos nitong talunin ang kanyang kaaway ay magkakaroon siya ng anak kay Shiv Agami na magiging bagong hari ng Mahishmati. Nang marinig ito ay nagalit si Bahubali at sinabi ng reyna na gusto nitong mahuli ang hari ng buhay kahit paputol na ang kamay at mga paa nito upang gawin niyang bilanggo. Nang magsimula ang laban, si Balaladeva at kanyang mga sundalo ay nagpakawala ng libo-libong mga palaso sa mga kaaway at nagawang tapusin ang ilan sa mga mandirigma. Gumawa rin si Bahubali ng pag-atake at nagpakawala ng higanteng tarp upang takpan ang mga kalaban. Sa una ay walang nakakaalam sa pag-atake at nagulat ang lahat ng pakawalan nito ang umaapoy na palaso sa tela na puno ng gasolina kaya ang mga sundalo ng kalaban ay natupok sa sunog. Nang marating nila ang pader ay sinubukan ng mga ito na lagpasan ang ginawang depensa ni Katapa ngunit matapang silang lumaban at hindi rin nagtagal nang sinimulan nila ang malakihang laban-laban sa mga barbarian at kailangang linisin ang daan upang makarating sa pinuno ng kalaban. Nakasakay sa kabayo at may dalang sibat sa likuran, lumusob si Bahubali at sinamahan siya ni Balaladeva.
Maya-maya ang prinsipe ay nakasakay sa isang karuwahe at sa harapan nito ay may artifact ng digmaan na isang panghiwa sa kahit sinong matamaan nito, at dahil hindi ito nakatanggap ng ilang kagamitan mula kay Vyjaladeva na malinaw na pinapaboran ang kanyang anak, kaya kailangan gamitin ni Bahubali ang sariling espada upang makarating sa huling grupo kung saan naroon ang pinuno ng hukbo. At nang malapit na ang kanilang mga sundalo, ginamit ng mga barbarian ang mga inosenteng tao upang gawing pananggala para pigilan ang kanilang pag-atake. Ngunit ang ideya na ito ay hindi gumana kay Balaladeva at ginamit ang kanyang artifact upang kunin ang buhay ng mga inosenteng tao ng walang pag-aalinlangan. At nang makita ang pag-uugali ng kanyang anak, si Shiv Agami ay nagalit at naghintay kung ano ang magiging solusyon ni Bahubali. Inutusan nito ang kanyang mga sundalo na gumamit ng mga sandata na mahuhuli ang mga binti upang bumagsak ang mga ito sa lupa. At nang ligtas na bumagsak ang mga hostages, pinana ng mga sundalo ang mga kalaban at umatake siya gamit ang kanyang espada. Nang huminto ang pag-atake ng mga kalaban sa pader na gawa ni Katapa, nagtataka ito kung ano ang nangyari, ngunit ang kanyang pader ay malapit na palang mawasak ng mga barbarian. Gumamit na ng troso ang mga kalalakihan at pagkatapos ng ilang pagsubok ng mga barbarian ay nagawa nilang mawasak ang pader at lumaban sa mga sundalo upang mapasok ang lungsod, at sa unang pagkakataon ay itinaas ng kalaban ang kanilang bandila sa Mahishmati at nagdulot ng kawalang pag-asa sa kanila. Sa paniniwalang ang digmaan ay tapos na, nagsimula nang umatras ang mga sundalo ngunit nagbigay si Bahubali ng isang magandang talumpati upang ipaalala sa kanila kung bakit sila lumalaban at kung ano ang nakataya kung mananalo ang mga kalaban. Ang salita ng prinsipe ay nagbigay ng pag-asa sa mga mandirigma at nag-udyok sa kanila upang ipagpatuloy ang laban hanggang sa huli. Nang makita ang kanyang kapatid na sumulong sa labanan, sinubukan ni Balaladeva na samahan ito dahil ayaw nitong maunahan siyang mahuli ang pinuno ng mga kalaban. Gayunpaman, nang makalapit ito kay Kalakia ay nagawa nitong patumbahin siya sa kanyang karuwahe. Bilang ganti ay inatake nito ang elepante upang ang kalaban nito ay mahulog sa lupa, at sa pagitan ng dalawang mahusay na mandirigma, dumating si Bahubali upang tulungan ang kanyang kapatid ngunit nagtapon ng maraming katawan ang kalaban sa kanyang direksyon. Pagkatapos ng atake ay ginamit nito ang gintong estatwa na nahulog sa kanyang karuwahe upang umatake kay Kalakia at gumawa ng marami pang pag-atake sa hari. At nang makitang nahuli na ang kanilang pinuno ay umatras na ang mga kalaban. Nang puputulan na ni Bahubali ng mga braso at binti ay dumating si Balaladeva at ibinigay dito ang huling pag-atake. At mabilis na ipinagdiwang ni Vyjaladeva ang tagumpay ng kanyang anak, at si Bahubali ay nakaramdam ng saya dahil ang kanyang kapatid ay magiging isang hari. Gayunpaman kahit salungat sa inaasahan, kinoronahan ni Shiv Agami ang kanyang anak bilang commander ng hukbo ng Mahishmati at si Bahubali ang napili na pamunuan ang kaharian. At dahil dito ay question ni Vyjaladeva ang desisyon ng babae ngunit sinabi ng reyna na ang hari ay hindi hinuhusgahan sa bilang ng napatay nito kundi sa bilang ng mga tao na kanyang nailigtas, at hindi tulad ni Balaladeva si Bahubali ay nagawang iligtas ang hindi mabilang na buhay ng mga inosenteng tao kung kaya siya ang karapat-dapat na mamuno sa kanilang bansa. At sa mga oras na yon ay nagdiwang ang lahat ng tao sa desisyon ng reyna at pinagtibay ang kanilang katapatan sa kanilang hari at si Shibudo ay ang anak ng hari at ang direktang tagapagmana ng trono. At nang matuklasan na patay na ang kanyang ama, nagtanong ang binata kung sino ang nakapatay sa kanyang ama at nagulat ito nang malaman na si Katapa ang sumaksak sa kanyang ama mula sa likuran.